ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakasala ng magulang ay hindi dapat manahin ng mga anak. Ngunit minsan, anak ang mas apektado kahit na hindi naman nila yon ginusto. Ikaw kabarangay, sakaling nakagawa ka ng kamalian ay paano mo ito pananagutan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Reynald, 33 years old at taga Pasig City. Matagal-tagal na rin po akong panatiko ng programa ninyo sa radyo at minsan ay pinapangarap ko na rin magpadala ng kwento ng buhay ko. Kung hindi ninyo na itatanong ay sobra kasing madrama yon. Magsisimula ang lahat nung teenager pa lamang ako. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Bagaman meron akong masikap at masipag na tatay, si Tatay Fernan na nagtatrabaho sa pabrika. Ang nanay Mona Lisa ko naman ay isang on-call masahista. Meron ako nakababatang kapatid si Joseph at 2 taon ang aming pagitan. Habang lumalaki ako ay napapansin ko na lamang na mas pinapabura ng nanay ko ang aking kapatid. Joseph, di ba sabi ko kung gagamitin mo yung sapatos ko, pakiayos yung pagbabalik? Tingnan mo, ang putik-putik. Ikakalaba ko lang nito nung isang araw kasi gagamitin ko bukas sa PE namin. Sino may sabi na ginamit ko yung pangit mong sapatos? Kung hindi ikaw ang gumamit nito, sino? Sa pamilya natin tayo lang naman na magkasukat ng paa. Wala nga naman si tatay o si nanay. Alay mo yung kapitbahay natin kamamatay lang kamakailan. Wala, lagot ka, minumulto ka na kuya. Sumusobra ka na talaga ha. Asar ka naman dyan. Kita ko na yung ugat mo sa mga mata eh. Kumalma ka nga. Paano ko kakalma? Pinapainit mo yung ulo ko. Hindi ka mapagsabihan. Alam mo, tingin ko nagsisinungaling ka eh. Ikaw talaga yung gumamit itong sapatos ko at sinadya mong ibalik ng hindi maayos. Aminin mo na! Ano naman sa'yo kung ako nga? Sumusobra ka na talaga! Oy! Anong nangyayari rito, ha? Nay, si kuya oh. Anong ginagawa sa'yo ng kuya mo, ha? Nagagalit po siya sa akin. Pinagbibintangan niya ako na ako raw yung gumamit yung sapatos niya. Aling sapatos? Ayan ba? Opo. Totoo naman po kasi na si Joseph laging gumagamit itong sapatos ko eh. Pati nga damit ko, pati yung bag, ginagamit din niya. Pero di naman niya binabalik na maayos. Paanong gagamitin ng anak ko yung sapatos mo? Yang pangit-pangit naman yan. Yun na nga po yung sinabi ko sa kanya eh. Pero nay! Tumahimik ka nga! Alam mo na masamang magsinungaling, Reynald. Yan ba ang natututuhan mo sa eskwelahan? Ang magsinungaling at mambintang? Aba, kung yan lang pala, di sayang naman ang pagpapaaral namin sa'yo ng tatay mo. Hindi naman po ako nagsisinungaling eh, tsaka nang bibintang. Ano sinasabi mo? Ako yung nagsisinungaling, ganon? Oo, kasi... Nay, ba't di po ako sinampal? Ha? Kasi bintangero ka. Ayoko sa lahat yung ganyang ugali, Reynald. Tapos kung makapambintang ka pa, parang hindi mo kapatid inaakusahan mo, ha? Abay, masamang ugali yon. Bakit kailangan niyo po ako sampalin? Sinampal kita para matuto ka. Pagdidisiplina ang tawag dyan. Para sa susunod, hindi mo na uulitin. Hoy, Reynald, ha? Wag na wag mo isusumbong sa tatay mo na sinampal kita, ha? Sabihin mo pag nagtanong na ano ka lang, na disgrasya dahil sa kalampahan mo. Sa oras na malaman ng tatay mo na ako ang may gawa niyan, dadagdagan ko yan. Malilintikan ka sa akin kaya umayos ka. Nagkakaintindihan ba tayo, ha? Sagot! Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Mabuti naman. Pero pwede bang manahimik ka na dyan, ha? Makaanungal ka para ka baka. Baka ka ba?
Buwisit na ito. Akala mo naman inaano? Buti nga sa'yo. Hoy, Joseph! Manahimik ka na rin dyan, ha? Mabuti pa, samahan mo na lang akong pumunta kay na Aling Bebang. Makiki-birthday tayo. Iwanan natin dito yung kuya mo. Papa Dudut, hindi yun ang unang pagkakataon na kinampihan ni nanay si Joseph. Maraming beses na. Nasa sobrang dami nga ay hindi ko na yon mabilang pa. Maliit pa lamang ako ay ramdam ko na hindi ako gaanong kamahal at kapaborito ni nanay. Bagay na labis kong kinakalungkot. Sa kabilang banda ay mahal naman ako at paborito ni tatay. Malimit niyang sabihin sa akin na unawaing ko na lamang daw si nanay, kaya sa abot ng makakaya ko yon ay ginagawa ko. Pero may mga pagkakataon kasi, Papa Dudut, na hindi ko pa rin mapigilang magtampo at maghinanakit sa sarili kong ina. Madalas ay naiinggit ako sa mga kaklase ko na mahal ng kanilang mga nanay. Kung bakit kailangan pa kasing magkaroon ng pagtatangi ng nanay ko sa aming dalawa ng aking kapatid samantalang pareho naman niya kaming anak. Yon ang paulit-ulit kong katanungan. Hanggang sa isang araw, sumambulat sa akin ang kasagutan. Nay? Tay? Asan po kayo? Anong gusto mong palabasin? Na minamaltrato ko yung anak mo? Bakit, hindi ba? Sinampal mo lang naman si Reynald. Sa sobrang lakas nun, nagdugo Sinungaling tuloy ang tatay labi ba ng yun? anak ko. Buti pa, puntahan ko nga Parang sila. yun lang? Hindi ba pwedeng dinidisiplina ko lang yung anak mo kasi palasagot siya? Pero hindi ganun ang tamang pagdidisiplina sa mga anak natin. Malaki na si Reynald, binata na nga siya eh. Kahit na. Sa Swahili siya't di marunong makinig. Anong magagawa ko? Alam nga namang hayaan ko na tumanda siya ng ganon, di ba? Kaya ngayon pa lang, pinuputol ko na ang papatubong sungay ng anak mo. Anak natin, Mona Lisa. Tigilan mo nga ang kasasabi na anak ko lang si Reynald. Mamaya may makarinig sa'yo ng mga kapitbahay tapos kung ano pa ang isipin. O bakit? Totoo naman na anak mo lang si Reynald, ha? Kayo lang naman ang magkadugo. Hindi kami magkaano-ano. Kaya wag mong ipilit sa akin ang bagay na yan. Hindi ko anak si Reynald. Mona Lisa. Ano pong sabi niyo, Nay? Hindi niyo po ako anak? Reynald. Oo, hindi kita anak. Mona Lisa, tumigil ka na. Bakit? Narinig na rin naman ni Reynald ang lahat, ha? Ikaw na ang may sabi. Binata na yung anak mo. Kaya sigurado nakakaintindi na yan ng mga bagay-bagay. Kaya wala na rin say-say kung magsisinungaling pa tayo sa kanya. Buti na yung magkaalaman na tayo. Ano pa po bang dapat kong malaman? Paano po nangyari yun? Na hindi ko kayo nanay, kayo po ang nagpalaki sa akin. Ako nga. Pero napilitan lang naman akong gawin yun dahil sa pakiusap ng tatay mong magaling. Kung ako lang ang masusunod, ha, Reynald? Ayaw sana kitang tanggapin sa bahay at buhay namin. Kaso wala eh. Iniwan ka na noon ng malandi mong nanay sa tatay mo na isa ring malandi. Mona Lisa! O bakit? Totoo naman, di ba? Malandi ka naman talaga. Kasi kung hindi, edi hindi ka nahahanap ng ibang babae nung minsang nag-away tayo ng matindi dahil hindi tayo magkaanak. At hindi rin sana mabubuo yung si Reynald. O tapos anong ginawa mo? Pinaalaga mo pa sa akin ng anak mo sa labas? Mona Lisa, tumigil ka na nga! Ano ba? Kaya po pala hindi ako magawang mahalin ni nanay kasi hindi naman po ako nanggaling sa kanya. At kasalanan niyo po yun, Tay! Reynald, anak. Huwag niyo po akong kausapin, galit ako sa inyo! Alam mo, kasalanan mo talaga to, Fernan. Ikaw ang punot dulo ng kaguluhang to sa pamilya natin. Papa Dudut, dahil sa mga nalaman kong masakit na katotohanan, mas naunawaan ko ang pinanggagalingan ni nanay. Kahit na hindi ako ang nasa posisyon niya, ramdam ko yung labis na sakit at hinanakit niya para sa tatay ko. Nagalit din ako kay tatay dahil sa ginawa niyang pagtataksil noon kay nanay. Kaya nga ilang araw ko siyang hindi kinausap.
Nang dahil din sa mga nalaman ko ay mas pinaramdam sa akin ni nanay na wala akong puwang sa bahay namin. Na kahit na anong gawin kong pagsusumiksik doon ay hindi ako magkakaroon ng espasyo sa aming pamilya. Mas lalo lamang pinakita ni nanay sa akin na hindi niya ako kayang tanggapin bilang anak niya dahil nga sa bunga ako ng kataksilan ng aking ama sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kahit na mas malaya na si nanay na ipakita at iparamdam sa akin na hindi niya talaga ako magagawang mahalin dahil nga anak ako sa labas ng tatay ko, ay mas inunawa ko siya ng husto. Mas naging pasensyoso ako sa kanya, papadudot. Malaki pa rin naman ang utang na loob ko kay nanay dahil tinanggap at inaruga niya pa rin ako. Noong nakiusap ang tatay na patirahin ako sa bahay. Kaya nga wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang makuha ang loob ni nanay. Gusto kong kahit kaunti ay mahalin niya ako sapagkat yon ang kulang sa akin. Gusto kong maranasan na magkaroon ng isang ina sa katauhan niya. At kahit na hindi ako nanggaling sa kanya, gusto ko na siya ang kilalanin kong tunay na nanay ko. Kaya nga nagsumikap ako, papadudot, naging masunurin sa kanya at ginawa ko ang makakaya ko upang matanggap niya ang lahat sa pagkatao ko. Oh, pambagong sapatos para sa'yo, Joseph. Para naman di mo na ginagamit yung akin. Yun, salamat kuya. Ganda nito pang forma. Oh, teka, may lagnat ka ba? Ha? Wala naman, bakit? Eh kasi ngayon lang kita narinig na nagpasalamat sa akin eh. Baliw. Basta ingatan mo yan ha. Oo na, sige na kuya. Alis muna ako. Suot ko tong sapatos na bigay mo. Sige. Hindi na ba madadagdagan ang sweldo mo? Ang dami nating bayarin, Fernan! Depende kung magtaas ang sahod namin. Saka palang madadagdagan ang sweldo ko, Mona Lisa. Nay, tay. O Reynald, nandiyan ka na pala. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Teka, saan pupunta si Joseph? Parang tuwang-tuwa naman yata yung kapatid mong yun. Hindi ko po alam eh. Baka sa girlfriend niya. Batang yun talaga. Ano ba yung daladala ni Joseph? Yung naka-plastic, ha? Sa'yo ba galing yon? Opo, Nay. Binili ko po yung bagong sapatos para sa kanya. Eh ano pa yung nasa ibang plastic? Ito po ba? Para po sa inyo, Nay. Ano ito? Buksan niyo po. Ano to? Damit? Opo. Para po sa inyo. Aba, nakakatuwa ka naman anak. Binilhan mo na ng sapatos yung kapatid mo. May bagong damit pa tong nanay mo. Eh, syempre meron din po kayong bagong pantalon, tay. Oh, Ito po, oh. Naku, salamat. Nag-abala ka pa. Bakit may paganito ka? Sweldo mo na ba? Opo, Nay. Eh kung ganon, akin na yung pera na ambag mo rito sa bahay natin. Huwag mong sabihin na porke binilhan mo kami nitong mga to absuelto ka na sa pag-aambag sa mga bayarin natin. Mona Lisa naman, parang hindi naman yata tama na singilin mo lang ganyan si Reynald. Pinasulubungan ka na nga, oh. Eh anong gagawin ko sa pasalubong niyang to? May ibabayad ba to sa kuryente at tubig? Hindi naman, di ba? Alam mo, Reynald, ang baduy ng panlasa mo. Hindi ko naman tipo tong mga ganitong style ng damit eh. Ang pangit ng kulay, oh. Parang pampatay. Kaya sana sa susunod perahin mo na lang. Huwag na yung mga pagganito-ganito na mukhang hindi ko rin naman magagamit. Sige po, sorry po, Nay. Suri-surihin ko ang mukha mo dyan eh. Hoy, ayusin mo naman yung ugali mo, Mona Ano Lisa. bang mali sa ugali ko, ha? Tanda mo na eh. Bakit? Tama lang naman sinabi ko. Hirap sa'yo, hilig mong kampihan ng anak mo Tinuturuan ko lang naman maging responsable siya. Baka nakakalimutan mo. Nakikikain, nakikitira, at nakikigamit ng tubig at kuryente ang si Reynald dito sa bahay natin. Ngayon na may trabaho na siya, baka panahon na rin para tumulong siya sa atin.
Lalo na't hindi na sapat ang sweldo na binibigay mo sa akin. Papa Dudut, hindi ko po akalain na magiging ganon katindi ang reaksyon ni nanay at mauuwi sila ni tatay sa matinding pag-aaway. Takot na takot ako noon. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Nakulang na lamang ay ikabingi ko na. Gusto ko silang awatin pero nadadaig ako ng pag-aalinlangan, Papa Dudut. Alam ko na walang kapatawaran ang kasalanan sa kanya ni tatay noong araw at mas masakit pa yon dahil nagbunga nga. At ako ang bunga ng pagtataksil ng tatay ko na habang buhay dadalhin ni nanay. Pero parang hindi naman yata makatuwiran na isisi niya sa akin ang lahat dahil hindi ko naman ginustong isinilang sa mundong ito. Lahat ng mga masasama at masasakit na sinabi ni nanay ay tumama sa puso ko dahilan upang malugmok ako ng husto. Hanggang isang araw ay nadisgrasya ako sa motor dahil sa matinding kalasingan dahil sa ginawa kong pagkukulang ay nadisgrasya ako. Dahilan para maospital. Paging Dr. Santos. Tay, saan po kayo pupunta? Huwag niyo po ako iwan. Bibili lang ako ng pagkain na tubig, anak. Babalik din ako. Sige tay, bumalik po kayo kaagad ah. Oo naman, nak. Saka nandyan naman ang nanay mo eh. Sasamahan ka niya rito. Si nanay? Nandito po si nanay? Oo, kinausap lang ng doktor sa labas. Sige na, anak. Alis na muna ako, ha? Babalik ako agad. Aba, kising ka na pala, Reynald. Nay, Kung hindi ka ba naman kasi isa't kalahating tanga? Alam mo, lasing ka pero nagmotor ka pa rin. Tingnan mo nangyari sa'yo. Pinakaba mo pa ang tatay mo. Para kang baliw. sorry po nay. Hindi ko naman po sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya na ma-ospital? Napapag-isipin ng husto ang tatay mo kung kumusta ka? At paano naman ang mga bayarin mo rito kung hindi ka makakapasok sa trabaho? Ay nako, kahit kailan hindi ka nag-iisip eh. Mas mahalaga pa po bang mga yun kaysa sa akin? Simula pumasok kayo rito sa kwarto, di niyo pa ako inukumusta. Sa nakikita ko, mukhang ayos ka na naman eh. Kaya bakit ko pa gagawin ang bagay na yon? Saka ayoko ang gawin yon dahil hindi pa tayo maayos, no? Nay, anak niyo pa rin naman po ako. Kayo pa rin po nagpalaki sa akin. Kahit ba minsan, o kahit ba konti, di niyo ako minahal. Tinatanong pa ba yan, ha? Akala ko ramdam mo na ang sagot dyan. Kahit na ako ang nagpalaki sa'yo at kahit na hinayaan kitang tawagin akong nanay, ni minsan, hindi kita tinuring na para kong tunay na anak. Para sa akin, anak ka lang sa labas ni Fernan at ikaw ang buhay na alaala ng pagtataksil niya sa akin. Pero wala naman po akong kasalanan eh. Di ko naman po ginustong maging bunga ng pagtataksil ni tatay sa inyo. Kung ganon, sana hindi ka na lang nabuhay. Sana namatay ka na lang nung nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. O kung hindi man habang pinapanganak ka, nasakal ka na lang sa puso niya para hindi ka na lumaki. Hindi ko na rin sana dadalhin sa puso ko ang sakit na makita ka habang nabubuhay ako. Alam mo, Reynald, sayang. Sayang kasi nabuhay ka pa kung pwede namang hindi na lang sana. Sa susunod, kung uulitin mo ulit yung kabubuhan mo, siguraduhin mo nang matutuluyan ka na. Hindi yung ganyan na papaalagain mo pa kami sa'yo ng tatay mo. Abay, mahiya-hiya ka nga. Masyado kang perwisyo sa buhay. Papa Dudut, naiyak na lamang ako sa mga salita sa akin ni nanay na para bang wala akong karapatan sa kanyang pag-aalala. Hindi naman ako humihingi ng buong pagmamahal mula sa kanya. Kahit kaunti lamang dahil kahit papaano ay siya pa rin ang nagpalaki sa akin. Subalit bato na talaga ang puso ni nanay na napapangibabawa ng matinding galit at kahit na anong gawin kong pagsuyo sa kanya
ay hinding-hindi ko na mababago ang isipan niya. Dahil nga sa mga nangyari, Papa Dudut, ay lalong nadagdagan ang dagok na pinagdaraanan ko. Hindi ako kaagad nakarecover dahil hindi lang pisikal na sakit ang iniinda ko, kundi maging emosyonal. Durog na durog ang puso ko na animo ay walang mapaglugaran. Kaya nga natagalan bago ako nakalabas sa ospital. Mabuti na lamang at patuloy akong inalalayan ni Tatay hanggang sa gumaling na nga ako, Papa Dudut. Kahit pa paano ay masasabi kong hindi ako nag-iisa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga sa mga nangyari ay naisipan ko na mabuti pang bumukod na lamang ako ng tirahan. Mahirap naman kasi na ipagsiksikan ko pa ang aking sarili sa lugar na hindi naman ako tanggap. Kaya nga pagkalabas ko sa ospital ay agad akong naghanap ng maliit na kwarto na uupahan. Kahit papaano ay meron naman akong kaunting ipon, sapat yun para makapag-down ako sa apartment na nakuha ko. Hindi nga nagtagal ay nakalipat na nga ako at pansamantala kong inihinto ang pakikipagkomunikasyon sa bahay namin. Si Tatay lamang ang kinakausap ko pero madalang lamang yon. Mas pinagtuunan ko kasi ng pansin ang paghilom ko at hindi ko na lamang namalayan ay mabilis na palang lumipas ang ilang buwan. Tapos ay nakarating sa akin ang malungkot na balita mula sa mga kamag-anak namin na merong mabigat na karamdaman ang tatay ko. Tay, sorry po, ngayon lang ako nakauwi. Wala namang kaso yun, anak. Ang mahalaga umuwi ka para naman mabisita ako. Sabik na sabik akong makita ka, Reynald. Hindi ko naman po kasi alam na may malubha na po pala kayong sakit. Sana nilakasan ko ang loob ko na umuwi para makita at makasama kayo. Sana mas tinapangan ko. Sorry tay kasi naduwag ako. Wala ka namang kasalanan Ang totoo, kami nga ang nagkasala sa iyo, anak. Lalong-lalo na ako. Hindi sapat ang pagsisisi ko para mawala ang mga kasalanan ko sa iyo at sa nanay mo. At habang nabubuhay ako, dadalhin ko yun sa puso ko. Aaminin ko na nagalit ako sa inyo dahil sa nagawa niyo noon. Pero pinatawad ko na kayo, tay. Kasi kahit naman pagbali-baligtarin ko ang mundo, tatay ko pa rin naman kayo Minahal niyo rin ako at hindi niyo ako pinabayaan. Inalagaan at pinag-aral niyo rin ako. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, tay. Gusto ko pa rin humingi ng kapatawaran sa iyo, anak. Lalo na hindi ko nagawang baguhin ang loob ng nanay mo para sa iyo. Akala ko nung tinanggap ka niya noon at pumayag siyang tumira ka rito sa bahay natin matututunan ka niyang mahalin. Pero hindi nangyari yun. Sa halip, mas lalo ka lang niyang nasaktan. At hinayaan ko lang mangyari yun, nak. Kaya patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan bilang tatay mo. Wala na po yun, tay. Ayos na po yun. Ang mahalaga unti-unti na po kayong naghihilom. Malaking bagay na umalis ako rito sa bahay at namuhay mag-isa. Kahit na mahirap sa akin dahil namimiss ko po kayo Tapos nagkasakit pa kayo kaya nalulungkot ako ng husto. Huwag ka nang malungkot, anak. Matanda na rin naman tong tatay mo Saka huwag mong hayaan na mamayani ang kalungkutan sa puso mo. Lalo't masaya naman ang nangyayari. Na kahit may sakit ako, nagkita naman tayo. Salamat, anak . Salamat sa pagdalaw mo sa akin. Wala nga naman, tay. Dadalasan ko po ang pagpunta rito
Para makita kayo palagi. Anong dadalasan ng pagpunta? Sino ba may sabi sa'yo na welcome ka pa rito sa pamamahay namin, ha? Alam mo na wala ka ng puwang dito. Tapos pilit mo na naman pinagsisiksikan ng sarili mo. Umuwi-uwi ka pa talaga, ha? Mona Lisa, wag na. Huwag mo nang pagsalita ng ganyan si Reynald. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin dahil karapatan ko yon, Fernan. Hoy, Reynald! Umalis ka na nga rito. Hindi ka namin kailangan ng tatay mo. Ang lakas ng loob mong maglayas noon, ha? O, edi pangatawanan mo ngayon. Kung bakit kasi bumalik-balik ka pa eh. Nay, hindi naman po ako magtatagal eh. Aalis din po ako. Pero sana hayaan niyo muna ako makasama ang tatay ko. Wala akong pakialam. Saka anong hayaan ang pinagsasasabi mo? Ayoko nga. Simula nang umalis ka rito sa pamamahay namin eh, kinalimutan ka na namin. Kaya pwede ba? Umalis ka na nga lang at huwag ka nang magpapakita sa amin. Nakakasura na kasi ang pagmumukha mo, sa totoo lang. Alis na sabi! Alis na! Hindi ka ba aalis, ha? Gusto mo kalad ka rin kita? Abay, kaya kong gawin yon! Alis na! Papadudot, akala ko kahit papaano ay mababawasan ang galit sa akin ni nanay, subalit nagkamali ako. Sa tingin ko ay mas tumindi pa ngayon noong nagpakita ulit ako sa bahay namin. Kaya nga wala na lamang akong nagawa nang palayasin niya ako at pinagbawalang makita ang tatay ko. Hindi na rin naman ako nagpumilit pa dahil natatakot ako sa kanya at ayoko nga ng gulo. Makaraan, Papadudot, at ang 3 buwan ay sinabi sa akin ni Joseph na pumanaw na raw ang tatay ko. Husto ang pagluluksa ako noon pero ayaw ni nanay na pumunta ako sa burol ng sarili kong ama. Kaya nga nadalaw ko na lamang ang puntod ng tatay ko makalipas ang ilang araw. Mabilis na lumipas ang maraming taon at meron ng sariling pamilya si Joseph at binalita niya sa akin na mag-isa na lamang na namumuhay ang matanda at may sakit naming nanay. Kaya naman kahit nagdadalawang isip ako, pinundahan ko siya sa dati naming bahay upang kumustahin. Nay, kain na po kayo. Pinagluto ko po kayo ng sopas. Ayoko nga. Mamaya ay nilagyan mo pa ng lason yan. Hindi napaaga ang pamamaalam ko sa mundo. Hindi ko po magagawa sa inyo yun, Nay. Anong hindi? Eh di ba galit ka sa akin? Galit ka kasi kung ano-anong masasamang bagay ang ginawa at sinabi ko sa'yo nung araw. Pero ayos lang naman sa akin yun eh. Dahil galit din naman ako sa'yo. Patas lang tayo. Hindi na po ako galit sa inyo. Napatawad ko na po kayo. Kaya nga, nung sinabi ni Joseph yung kalagayan nyo, nagmadali talaga akong bisitahin kayo rito sa bahay. Kahit na alam kong hindi kayo matutuwa. Buti naman, alam mo. Ewan ko ba naman sa'yo, Reynald? Bakit ba pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa bahay natin? Na wala ka na rin namang babalikan dito. Patay na ang tatay mo. May sarili na ring pamilya si Joseph. At ako, hindi naman tayo magkaano-ano. Ako lang ang kinilala at kinamulatan mong nanay. Pero hindi naman talaga tayo magkadugo. Kahit na ganun mahalaga pa rin naman po kayo para sa akin, Nay. Kahit na hindi nyo ako minahal, mahal ko pa rin kayo dahil para sa akin, kayo lang ang nag-iisa kong nanay. Alam ko na malaki ang kasalanan sa inyo noon ni tatay dahil pinagtaksilan niya kayo. At ako ang bunga nun. Pero kahit na anong gawin ko, kahit na gusto kong magalit sa inyo dahil sa mga ginawa at pinaramdam nyo sa akin noon na masama at masakit, hindi ko pa rin talaga kaya, Nay. Basta nanaig pa rin po kasi yung pagmamahal at pagrespeto ko sa inyo bilang ina. Kaya naman nakikiusap ako sa inyo, Nay. Di naman po ako humihiling na tanggapin nyo ako bilang anak. Matagal ko nang sinukuhan yan dahil mukhang hindi naman din mangyayari. Pero sana kahit man lang bilang kaibigan nyo na nag-aalala sa inyo, matanggap nyo ako. Ayos lang naman po siguro yun sa inyo, di ba? Paano kung sabihin kong ayoko? Ay magagawa ka ba?
Nay, magtubig po muna kayo. Akin na nga. Lintik na ubo talaga to. Wag na po kasi kayo magtaray. Baka lalo kayong ubuhin yan eh. Aba, pati pagtataray ko. Oh, naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Ay, kainis na buhay to ha. Kung wala lang akong sakit hindi ako papayag na asikasuhin mo eh. Pag gumaling po kayo, aalis na po ulit ako. Kaya magpagaling na kayo, ha? Kumain kayo ng marami at magpahinga. Inumin nyo rin yung gamot nyo para mabilis na bumuti ang pakiramdam nyo. O siya, sige. Basta kapag ayos na ako, dapat umalis ka na ha. At wag ka nang babalik dito sa bahay ko. Kahit na magkasakit ulit ako. Sige, Nay. Basta, magpagaling muna kayo. Papadudot, kahit na nasaktan ako sa mga sinabi ni nanay, masaya naman ako dahil kumain na siya at uminom na rin ng gamot. Noong gumaling si nanay ay tinupad ko ang pangako ko sa kanya. Umalis ako sa bahay namin at nakikibalita na lamang ako kay Joseph kung kumusta na nga ba siya. Pero may isang beses na sinabi sa akin ng kapatid ko na umuwi raw ako dahil gusto raw akong makita ni nanay. Wala siyang sakit noon kaya naman nagulat talaga ako ng husto. Pagdating ko sa bahay, pinagluto niya ako ng paborito kong ulam at sabay kaming kumain kasama ang asawa at mga anak ng kapatid ko. Kahit na hindi kami masyadong nag-usap ni nanay, masaya at kontento ang puso ko. Sa ngayon ay malusog naman ang nanay at madalas na rin akong dumadalaw sa bahay. Ang dating walang puwang kong kalagayan ay nakikitaan ko na ng progreso kahit paunti-unti. Tingin ko ay kapwa kaming naghihilom ni nanay mula sa mga sugat na dulot ng kahapon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Reynald. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.